Hello mga B! Welcome again to my little corner here in SocMeds. Ito naman nga ako, si Rhea, ang trying hard filingero vlogger nyo. For today's video, isi-share ko nga pala sa inyo yung naging kaganapan ng birthday ko. Yes, late vlog na naman nga ito at sa mga susunod na araw ay asahan nyo pa rin ang maraming late vlogs ko. Dahil nga memory keeper si ako, hindi natin yan papalagpasin na hindi i-upload. Sayang ang memory, uy! Sorry na B, kung puro late vlog, kasi natambak na inuubos ko lang yung mga natambak ko kasi sayang naman yung mga na-film ko and sayang din yung memories, 'di ba? Medyo naging busy kasi ako lately and beside nahihirapan din talaga akong mag-upload kasi wala pa kaming wifi. Nagtapos sobrang hino ng signal dito sa amin kaya yung load mabagal. Kailangan pa naming lumabas sa labasan para lang makapag-upload. Di nga ako nag-film ngayon kasi wala namang masyadong ganap sa buhay ko ngayon kaya inuubos ko na lang yung mga natambak ko. Konting pasensya pa mga biha, yaan nyo sa susunod pag naubos ko na yung mga tambak ko, promise updated na talaga yung mga ipopost ko. Anyways, balik tayo dito sa video. Nagpunta nga kami dito sa SM Santo Tomas para kumain. Konting backstory lang ba't kami kumain dito sa SM Santo Tomas. Ganito kasi yun guys. Yung process ko kasi or trabaho ko dun sa company na pinagtatrabahuhan ko is gumagawa kami ng part ng printer. Tapos yun sa part ng printer na yun, 4 kaming gumagawa dun. Then yung isang kasama namin dun na matagal na dun si Ate Cherry, aalisin na siya dun kasi pupunta na siya sa ibang process or line. Tapos always day shift siya, kami may night shift. So hindi na namin siya makaka-shift, ganon. Kaya nag-decide na kumain sa labas. Tapos dahil magki-Christmas na rin, nag-decide na mag-exchange gift na rin kami. To make the story short, yung date na napili para kumain kami sa labas, isaktong birthday ko pala. Tapos next week, magbe-birthday din si Ate Mabs, yung isa pa naming katrabaho dito. Kaya naman parang ang daming celebration ng araw na to. Yung mga sinelebrate namin that day is yung pag-alis na Ate Cherry sa line namin, yung exchange gift naming 4 na magkakasama din sa process na yon. Exchange gift kasi magki-Christmas na rin, birthday ko at birthday ni Ate Mabs. Sama ko na din na malapit nang maendo yung isa naming ka-line dito kasi hindi pa siya regular. Fast forward, kanina nga ay naglalakad kami sa labas kasi bumaba na kami ng shuttle nun pero medyo malayo pa pala yung SM Santo Tomas doon sa binabaan namin at ngayon nga ay nandito na kami sa loob ng SM. Aakyat nga kami nito sa taas kasi nga doon nga daw kami kakain sa second floor ng SM. May naisip or napili na silang kakainan namin kaya ako ito sunod-sunod na lang sa kanila. At pag angat nga dito sa right side, dito nga kami kakain sa Buddies. Sa totoo lang guys, first time ko lang kumain dito kasi hindi naman ako madalas kumakain sa mga ganitong restaurant. Bukod sa walang budget, okay naman na sa akin kahit turo-turo. Pagpasok nga namin ay naghanap na nga kami ng table na kasyang 8 person. At naiwan nga si Ate Cherry at si Ate Gara sa may counter kasi manghihiram sila ng menu book para makapamili na rin na kami ng kakainin kasi hindi rin kami magtatagal dito at pare-parehong may pasok pa kinabukasan. At yung iba ay malayo pa nga yung uuwian kagaya ko na nasa Santo Tomas kami kumain at ako ay taga-Bae pa, sa Laguna pa. Nung nakuha na nga nila yung menu book ay nagtingin-tingin sila kung anong masarap na kainin. Tinanong nga nila kami kung anong gusto naming kainin. Pero nung mga time na to ay nagkakahiyaan pa kami. Kaya sila na lang din yung pinapili namin dahil sila naman yung madalas na kumakain dito kaya sigurado kami na alam na nila kung ano yung masarap dito kainin. At tingnan nyo guys, ang ganda ng ambience ng restaurant na to. First time ko lang kumain dito, maganda pala dito. Maliwanag at maraming ilaw. Then yung decorations nila magaganda din. Design pa nga lang ng restaurant na to ay masasabi mo ng Filipino restaurant to. Habang namimili pa nga sila ate ng kakainin namin ay itong si EJ ay problemado sa kanyang cellphone. iPhone yung cellphone niya, nalaglag kasi kanina sa shuttle yan tapos ayaw gumana, lumalabas lang yung logo pero hindi siya nagbubukas. At nung mga time na yan mukhang nakapag-decide na nga sila ate kung anong o-orderin namin na pagkain at mukhang nagkasundo na nga ang lahat na ito na nga laang. Kaya naman in-order na nila yan at maya-maya pa nga ay dumating na nga itong mabait at napaka-pogi naming line leader. Di kasi siya pumasok ng araw na yan kaya sumunod na lang siya sa amin dito sa Santo Tomas. Dapat kasi talaga 4 lang kami nakakain dito. Kaming 4 lang na magka-line dun sa process namin. Naisip namin na magsama pa ng iba pang kaklose ni na Ate Gara at Ate Cherry. Kaya naman sinama na rin namin sila. Tapos nalaman din itong sir namin na may ganitong ganap kami kaya sumama din siya.
Kaya yung dapat na 4 kami naging 8 kami. Pero okay lang kasi mas masaya kasi mas marami kami dito. Pero 6 lang kami na nag-exchange gift kasi sabi ng sir namin sasama na lang daw siya, hindi daw siya sasali sa exchange gift kasi hindi daw siya mahilig or medyo marunong pumili ng mga pang-exchange gift. Then yung isa naman si Ate Jessica, late naman na nagsabi na sasama siya, biglaan na lang na sumama kaya hindi na rin siya nakasali sa exchange gift. Nung mga time na yan, inaantay namin yung in-order namin na food. Medyo matagal na nga kami nag-aantay at medyo naiinip na yung iba. Kaya naman nagchika-chika na lang muna kami. Ang haba na ng chika-chika namin dito bago dumating yung pagkain namin. Siguro dahil marami rin kasing tao nung araw na nagpunta kami dito. Di ko alam kung everyday ba ganito dito or nung araw lang na to. Siya nga pala guys, pagpasensyahan nyo na kung medyo malat yung boses ko. Medyo masakit at makatikas yung lalamunan ko. Pakiramdam ko uubuhin ako sa mga susunod na araw. Kaya hindi masyadong maganda yung pag-voice over ko ngayon. And after 100 years nga, eto na, dumating na nga yung order namin. The waiting is over. Ayun na nga yung pagkain na in-order namin. Rice, pancit, chicken at Shanghai. O diba, Pinoy na pagkain. At syempre, patatagalit pa ba yan sa sikmura rin ng punta? Kain na tayo. Mahilig sa buwan. Ay, bigyan niyo ako kumain lang. Wala pa ang ulam mo. Kapang pangkat. Dami na pa ng sibuyas. Lima pa ko lang ano eh. Lima pa ko lang. Alam nyo guys yung nakakatawa, dahil ang date ng pagkain namin na to sa labas ay eksaktong date ng birthday ko para tuloy naging celebration to ng birthday ko kahit hindi naman talaga para sa akin ang purpose ng pagkain namin dito. Maya-maya pa nga ay tinawag na nga nila ako para mag-slice ng cake. Ako na nga yung pinag-slice ng cake kasi saktong birthday ko naman daw ngayon. Wala talaga sa pinag-usapan na may pa-cake. At wala kaming idea na may paganito pala. Sila-sila lang pala yung nag-usap at nag-ambagan para dito sa cake na to kasi nga birthday ko ng araw na to tapos mag-birthday din sa susunod na week si Ate Mab. So parang ito na yung cake nila sa amin. Alam nyo guys, sobrang thankful at sobrang saya ko ng araw na yan kasi alam nyo guys, first time ko lang makatanggap ng cake sa birthday ko. Yes, sa 24 years kong nabubuhay dito sa mundo, first time ko lang magkaroon ng cake sa birthday ko. Kaya naman sobrang saya ko nun. So di lang ako showy na tao pero deep inside sobrang na-appreciate ko yung pa-surprise cake nila sa amin. Lalo na't first time ko yon, sobrang iba yung impact nun sa akin. Kaya naman sasabihin ko ulit dito na sobrang salamat sa lahat ng nag-ambagan para sa cake na yon. Sobrang na-appreciate ko po. At syempre, nagpapasalamat din ako kay God kasi biniyayaan niya ako ng mababait na kaibigan, mababait na mga ate kuya. Sa trabaho, hindi naman palaging suswertehin ka sa mga makakasama mo kasi minsan mapupunta ka sa mga taong sobrang mga toxic. Kaya naman sobrang thankful ako kasi sa line nila ako napunta. Ayoko na, uwi na ako.
Kahit nga hindi lang birthday ko yung sinelebrate ng araw na to, sobrang saya at sobrang na-appreciate ko to talaga. Kasi saktong date ng birthday ko, first time kong makaranas na kumain sa labas tapos sa ganito pa kagandang restaurant. Yes, maganda to sa akin dahil madalang lang naman ako makakain sa ganitong restaurant at maganda naman kasi talaga. Tapos first time ko lang din magkaroon ng cake sa birthday ko. Kaya naman para sa inyong lahat, especially to Ate Cherry, Ate Gara, and Kuya Jomar, thank you for making my day, my birthday extra special. I appreciate it so much po. At noong mga time na yan, sa mga nakikita nyo ay pauwi na nga kami. Kahit nga dito sa mall ay damang-dama na magpapasko na kahit December 11 pa lang ngayon. At paglabas nga namin, may nakita kami ng mga katrabaho namin, mga kalay namin na namasyal din pala dito ngayong araw. At mula nga dito ay maghihiwa-hiwalay na kami. Magsisipag-uwian na nga kami dyan. Bye, Tega! Bye-bye! Tara! Dito nga ay humiwalay na kami ni Ate Jessica kasi pa ibang ruta yung sasakyan namin pa uwi. Kung nagtatrabaho ka sa isang factory or isang manufacturing company, swerte ka kung magkaroon ka ng mabait na leader at mga kalinya na ituturing kang kaibigan, kapatid, kapamilya. Napakiramdam mo bilong ka dun sa circle na yon kahit nabaguhan ka lang at mas matatagal na sila sa'yo. Na hindi sila magmamataas sa'yo kasi mas matagal na silang na regular kumpara sa'yo. Totoo nga yung sinasabi ng iba na minsan kahit mahirap yung trabaho, basta mababait at masasaya ka dun sa mga nakakasama mo, sa mga katrabaho mo, magtatagal ka dun sa pinagtatrabahuhan mo. At minsan naman kahit madali lang yung trabaho pero marami yung umaalis kasi toxic yung mga nakakasama, yung mga tao dun sa pinagtatrabahuhan mo. Kaya naman swerte ka kung sa katulad kong linya at mga katrabaho ka napunta kagaya ko. Medyo mahaba na naman nga to kaya hanggang dito na lang ulit. Thank you for watching. Until next time, follow my page for more. Bye! Love you all. Mwah!